Hello guys, so sa mga digital creator or nagbebenta ng template at gusto mang magbenta dito sa ating DigiBilly Shop or become a vendor. Ayan. So madali lang gumawa dito guys ng account para maging kang vendor dito sa ating website. So gagawin mo lang, i-click mo lang yung icon na yan. Ayan. So i-click mo lang, punta ka dyan sa my account. So pagka pindot mo sa my account, meron dito dalawa na pwede mong pagpilian. Kung ikaw ay customer, so sa customer mo siya ilalagay. Pero kung gusto mo maging vendor at gusto mo magbenta ng template, i-click mo yung I'm a vendor. So ito yung lalabas dyan. Yan. So lalagay mo lang yung email mo dyan. At kapag na-fill up mo na guys yung form natin para sa vendor, so ganito magiging itsura niyan. So yung email mo at yung password dapat strong yan. Yung name at yung ating shop name. So dito sa shop name, kailangan maging available yung ilalagay mo. So pag hindi siya naging available, mag-try ka ng iba kasi baka mayroon kang kapangalan. Okay, so yung address natin at yung number natin. So napaka-importante yan guys. So pagkatapos nyan, i-click mo lang tong register. Yan. So dito, lalabas ka agad yung welcome to the marketplace. Ayan. So kukumplituhin mo na yung pinaka profile ng store mo dito sa ating DigiBilly Shop. So i-click mo lang yung let's go. Yan. Dito, magpe-fill up ka ng form tulad din doon sa ginawa mo. Pero dito ay naka-ready na yan. Kumbaga, i-check mo na lang yan kung tama. So dito ilalagay mo yung show email address in the store. So i-click mo yan. Yan. So click mo lang continue. Sa payment naman guys, dito sa payment natin, kailangan lagyan mo ito dahil dito isi-send yung income mo. Pag nakabenta ka, dito isi-send yung benta mo or yung sales mo. Okay? So napaka-importante ito. So dito, pwede mo ilagay yung GCash kung wala kang bank. So ilagay mo lang dyan, GCash, yan, fill upan mo lang to. Pero pwede mo to i-escape at i-continue mo pag nag-sign in ka ulit. So mas maganda na rin ay completehin mo na din. Okay? So skip lang natin. Yan. So dito, pwede ka na maglagay or mag-post ng product mo sa ating website. So click mo lang yung go to your store dashboard. Yan. So dito, ito yung pinaka-dashboard natin. Okay? So meron tayong products, order, withdraw, reverse withdrawal, yung settings. Ayan. So click natin yung products. Ayan. So dito makikita yung in-upload mo na products na ibebenta mo. Okay? So order. So dito mo ma-check kung ano yung mga order ng client or customer. Okay? So lalabas yan dito. Sa withdraw naman, yan. So dito sa withdraw natin, so kailangan kumpletuhin mo ito. Yung kanina, yung payment method natin. Kung GCash lang, i-set up mo lang yan. Okay? So hindi ka kasi makakapag-request ng withdraw pag hindi mo na kompleto yung payment method natin. Okay? Yung minimum withdrawal natin ay 100 pesos lang. So pag nakabenta ka ng isang template, pwede mo kagad i-withdraw yan. Okay? Request withdraw ka lang. Yan. So dito naman sa reverse withdrawal, so to follow na lang yan kung ano man yan. Yan. So makikita yung mga balance dyan. Okay? So ito sa settings, punta ka dito sa store. Yan. Dito sa store natin guys, ito yung pinaka ano natin, profile natin. So pwede ka maglagay ng profile picture, yung banner, 'di ba? So kumpletuhin mo lang 'to. Ayan. So i-click mo lang din naman 'to. Ayan. So madali lang naman 'yan. Sa payment naman, yan. So ito nga yun sa payment natin guys. Ito yung GCash mo kasi dito isi-send ng staff natin. Okay? Or customer service natin kung magkano yung income mo. So diyan isi-send yan. So napaka-importante yan. Okay? So dito tayo sa dashboard para makapag-post tayo ng product natin. Yeah. So dito para makapag-post ka ng product natin at mapunta dito sa ating DigiBilly Shop, i-click mo lang tong add new product. Yan. So, i-click mo lang yan, add new product. So, dito, siyempre, ilalagay mo yung product na ibebenta mo. Lagay natin ay
poster, calendar 2025. So sa pinakahuli, kailangan kung Canva template, ilalagay mo ay template. Automatic na yung Canva template yan kasi yun naman talagang pinakaano sa atin ngayon yung mga digital product ay Canva template. So dito, i-click mo yung downloadable. Okay? Virtual. So i-click mo din yan. So dito, pwede ka maglagay ng presyo ayon doon sa presyong ibebenta mo. Okay? Or 99. So pwede ka naman mag-discount price. Okay? So nasa sa inyo na yan. So mag-schedule ka lang kung magkano or kung hanggang kailan yung ilalagay mong sale dito, di ba? Okay? So sa category, dito mong pagpipilian kung ano yung design. Kailangan tugma dito. Kunyari, yung ating poster, so pipiliin mo ay poster din. Ayan, ito, poster din. Para tugma doon sa ating pinaka-product. Pa nag-search yung customer natin, ay ma-search ka agad. Okay? Yung tag naman natin, so Canva template lang, dalawa lang naman pagpipilian yan. Canva template or ready to print na or naka-PNG na yung ibebenta mo. So ganun lang naman, napakadali lang nun. Tapos dito, yung search description, yung stock, yan. So dito naman guys, dito mo ilalagay or dito mo i-upload yung files. Okay? So click mo lang yung add file. So ilagay mo dito ay poster, calendar, tapos choose file. Ayan. So upload mo. Select files. Punta ka doon sa pinaka-download or sa kung saan mo may save ng file sa computer mo. Dito, kailangan yung i-upload mong files ay naka-notepad. Tulad nito, naka-note siya. Ayun, naka-text siya, naka-notepad. Dapat naka-notepad yan guys naka-notepad. Okay, wag image, wag link, wag video. Kailangan naka-notepad. Diyan kasi sa notepad, diyan nakalagay yung template link. Okay, yung template link ng Canva na ibinebenta mo. Okay, so click mo lang yan. Yan. So attach mo lang siya. Ulitin ko guys, kailangan naka-notepad siya. Hindi kasi pwedeng video or image, kailangan notepad siya. Kasi pag dinownload to ng client mo, madadownload nyo ay notepad na. At kaka-copy-paste na lang niya yun at ipipaste niya sa browser. So ganun lang. So dito sa download limit, wag mo na itong baguhin para di tayo magka-problema. Kasi mamaya pag binago mo yan, makalimutan na tignan ng ating client at ma-expired at hindi nila na magamit. Okay? So wag nyo na babaguhin yan. Yeah. So dito pwede ka maglagay ng customer will get this info in their order email. So pwede mo customize yan. Tapos i-enable mo yung product reviews para pag nagustuhan nila at mag-review, edi pag nakita nilang mataas yung review, ay di mas mabenta, di ba? Okay? So save product mo lang. So ganun lang din naman yun. So ilagay mo dito yung pinaka banner niya ng digital product na ibebenta mo. Tulad nito, lagay natin yung pinaka-banner niya. Kasi ito yung makikita ng ating customer. Okay? Ayan. So, ganyan kagad yung lalabas niyan, di ba? Di ba? Meron na tayong banner. So, maglagay ka na pang ibang image kung meron ka pang maraming gagawing presentation doon sa ating digital product na binibenta. Okay? So, ganun lang. Tapos, i-save product mo lang. Pag na-post mo na yung digital product mo guys, dito na kaagad lalabas yan sa pinaka-website natin. So dito mo makikita yan. Ayan. So i-approve pa kasi ng admin yan. Titignan doon kung ano yung ibebenta mo. Ayan. Kung okay naman, i-approve kaagad yan. So ito na yung pinaka-digital product natin. Ito yung pinost natin. Diba? Ayan. Ayan o. So pwede ka maglagay ng iba pang picture para maganda siya tignan at mabilis na mabenta. Ayan. So, meron siyang description. Okay? Yung pricing niya. Ayan o. At yung seller kung sino nagbebenta. Lalabas ka agad dito yan. Okay? Ayan. So, pwede sila mag-review doon sa bibili nilang digital product. Ayan. Pag may nag-review, ibig sabihin, maganda. Diba? So, depende kung good reviews o bad reviews yan. Ayan. So, ganun lang. Unlimited naman yan post ng digital product dito sa
website natin. So, same procedure lang. So, punta ka lang din dun sa may account mo para ma-check mo yung kung sino yung nag-order ng binebenta mo at yung sales mo. Dito makikita yan. Yung net sales, yung earning, yung page view, kung ilan yung nag-view dun sa digital product na pinost mo, yung order. Okay? So again, dito, pag mag-aagay ka ng digital product, add product lang. Ayan. So pag mag-withdraw naman, i-click mo lang yung withdraw. Ayan. So pag na-reach mo na yung minimum amount natin na 100, so request withdraw ka lang. Okay? Tapos, kailangan kompleto yung bank details natin para makapag-withdraw ka. At kung meron ka pang katanungan guys, kung meron kang gustong linawin, pwede kang mag-chat dito sa Facebook page natin sa DigiBili. So mag-message ka lang dito, merong sasagot dyan kung ano may gusto mong malaman tungkol dun sa pagbenta ng ating digital product sa DigiBili Shop. Okay, so sa vendor, kung gusto mo maging vendor, kung gusto mo magbenta ng digital product na binebenta mo, at kung meron kang katanungan, i-message mo lang dito sa ating Facebook page.